Ayon kay Raymond, ang pinsan daw niya ay ikinulong ng mga tanod sa kanilang barangay hall sa loob ng 3 araw dahil isa raw ito sa mga pinagsususpetsyahan na kasama sa gumulpi sa isang kabataang barangay sa kanilang lugar. Ngunit ayon kay Raymond, wala namang kaso o reklamong nakasampa laban sa kanyang pinsan. Ngunit si Raymond, sinasabi niyang nagkataon lang daw na naghahanap ng mga posibleng sumama at nakigulo sa panggugulpi doon sa miyembro ng kabataang barangay. Ayon daw sa kanilang kapitbahay, sampahan daw dapat ng unlawful detainer case ang mga opisyal ng barangay. Nais malaman ni Raymond kung dapat daw nilang sundin ang payo ng kapitbahay. Raymond, sa aming opinyon, ang offense na nagawa laban sa iyong pinsan ay arbitrary detention at hindi unlawful detainer. Ang unlawful detainer kasi ay isang civil case kung saan ang taong naninirahan sa property ng isang tao ay expired na ang karapatan na manirahan dito o nawalan na ng karapatan na patuloy na manirahan sa bahay na yon. Ayon sa Article 124 ng Revised Penal Code, ang arbitrary detention ay gawa ng isang public officer o empleyado ng gobyerno na nagkukulong sa isang tao kahit wala namang legal grounds o dahilan. Sa ilalim ng probisyong ito ng batas, maaaring i-detain ng isang tao kung ito ay gumawa ng krimen dahil sa pagiging bayolente mula sa kanyang insanity na nangangailangan ng compulsory requirement o confinement. Dahil sa wala naman sa mga valid grounds ng pag-detain ang iyong ginawa ng iyong pinsan, mukhang may ground kayo upang magsampa ng reklamo for arbitrary detention. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba, depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.